Hello mga karosas, nandito ulit tayo ngayon sa kusina. Magluluto tayo. Marami na akong luto nito, yung kabsa, chicken kabsa. Pag gusto nyong malaman, hanapin nyo lang doon ang chicken recipe, yung famous kabsa. Baka gusto nyong sundugin, marami na akong upload nito. So hindi ko na pinakita. Ito na lang ang pakita ko sa inyo. Naka-fry na nito ang onion, may kamatis nito, may mga spices na, paprika, turmeric, black pepper, at saka black lemon, whole black lemon, at saka bay leaves. At saka may onion. Basta nandoon na ito sa upload ko sa Rosas Channel OFW. Hanapin nyo lang doon chicken kabsa or famous kabsa. Pakita ko lang sa inyo habang ako ay nagluluto. So, ang daming chika natin ngayon. Unang chika natin is malapit na mag-winter. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ang saya pag malapit ng winter kasi hindi na ako magtiis. Kasi araw-araw kasi ako naglinis sa labas. Hindi naman gaano malaki yung bakuran. Kaso lang, kumuha ako pag maglinis ako, siguro nasa labas ako mga 45 minutes to 1 hour. Depende pagbilisan ko. Pagbilisan ko, mga 45 minutes lang. Kaso lang pag tag-init, sobrang init, nakakasakit ng ulo. Pero nagbaon naman ako ng tubig. Kahit pa maraming puno sa bakuran. Pero sa sobrang init, umabot dito minsan 41, 42 minsan. Pero hindi naman lagi. Pataas na pataas yan by August. Mag-umpisa yan ang init dito parang July. So, parang June, mainit na. July, August, sobrang init. Ngayong September, medyo pababa na ng kunti. Pero ako'y natutuwa kasi malapit na ang taglamig. Kasi mas gusto ko ang taglamig kaysa tag-init. Kasi pag tag-init kasi sobrang init. Sobrang init kasi sumasakit ang ulo ko sa labas. Kaya maglilinis ako doon, nagwawalis ako. Kulang na lang ako tumatakbo para matapos kaagad. Hindi ko naman walis lang, nagdidilig pa ako. Kasi pag hindi ko diligan yung tanim, hindi ko damihan ng tubig, parang masira yung tanim, parang namalnuris nga, parang hindi ko damihan ng tubig. At saka sayang naman hindi ko alagaan kasi malaking tulong din ang mga tanim dito sa bakuran. Parang pag may bagyo na alikabok, malaki ding tulong. At saka parang hindi gaano mainit ang loob ng bahay pag maraming tanim, pag maraming tanim, sa Bisaya is tanom kasi. So kaya alagang-alaga ko ang mga tanim, kahit damo dinidiligan ko, kahit anong klaseng kahoy dyan binubuhay namin, diniligan ko. Kahit malaking puno na malunggay, dinidiligan ko pa rin kasi sayang, malaking tulong na yun. Kahit ang dami kong walisin araw-araw dahil sa mga dahon, gustong-gusto ko kasi parang hindi masyadong mainit ang bakuran, ang loob ng bahay. Ay mainit naman, pero hindi totally mainit as in mainit. So, ang chika number 2, magluluto tayo. Magluluto tayo ng ito, kabsa. Ang paboritong kabsa, masarap ito na kabsa. Dalawa lang kaming kakain ito, sabi ng amo ko. Sa akin lang, sa alaga ko ng isa, sa anak lang daw niya ng isa. Kasi may anak pa siya dito na isa, kasama niya. Yung matandang binata, may isa siyang anak dito at saka bali 3 lang kami minsan dumating yung mga anak pupunta dito, kaya nga nagluto ako dito isang chicken lang kasi sabi niya sa akin lang daw at saka sa anak niya kasi hindi daw siya kakain. Marami namang mga prutas, wala yung problema sa amo ko. Maraming mga prutas at saka nagda-diet siya. Maraming mga prutas, may mga nuts din siya. Kasi gusto niya para healthy lagi, nagpaliit siya, nag-diet siya.
Ayan. Kaya nga. Dalawa lang kaming nakain dito. Kaya lagyan natin ng kunting tomato paste para naman mag-yellow. Ayan, lagyan natin ng kunting tomato paste. Huwag damihan kasi mag-sobrang pula. Pangitingnan. Masarap ang kapsa na kunti lang tomato paste. Kasi parang nagpula at saka kunting yellow. Ayan, pakuluin lang natin. Dito sa kabila may nilaga akong pinalambot ako na parang beans, yung broad beans, crumple. Pinalambot ko kasi para hapunan maya. Ayan, takpan muna natin ito. Saka mag-ano tayo ng tubig. Huwag kayong mag-alala bakit mahina ito kasi naka-filter ito. Mayroon dito sa kabila malakas, kaso lang mainit. Mas maganda itong naka-filter kasi naka-ano na ito, naka-stack na ito sa maliit na parang tangke. So, maghugas tayo ng cucumber. Masarap ang cucumber dito mga karosas kahit sa loob, kahit skin sa loob, makakain mo. Walang buto. Walang sayang kasi walang buto. Seedless ito mga karosas. At saka masarap siya kainin. Yan, ang laki ng cucumber. Preskong-presko ang cucumber, mga karosas. Ito, ipakita ko sa inyo, mga karosas. Ang cucumber. Yan, ipakita ko sa inyo. O, tingnan nyo. So, walang buto. At saka, pagkain mo, kainin natin ito. Malutong. Babad natin sa tubig. Ganito ako, lahat ng nilalagay ako sa refrigerator na mga kahit mga dahon, mga gulay, mga prutas, hinugasan ko para hindi didikit yung mga alikabok. At saka malinis para anytime pagkakailanganin natin, kukuha na lang malinis. Kasi pag may ilagay natin pag walang hugas, parang na-stuck yung parang lalong dumikit yung mga alikabok. Yan, babad muna natin. Ayan. Sarap. Kumusta na kayo mga kapwa ko OFW? Alam ko, busy kayo ngayon sa kusina. So, parehos tayo lahat, puro busy. Basta mga ganitong oras, time na magluto. Kasi, pag ganito, kasi pag kami lang tatlo dito, walang bisita. Minsan, walang magkakape dito na mga kapatid ng amo ko. Medyo maluwang ako sa oras. Minsan, pag maraming bisita, dumating yung mga anak sa ibang lugar, busy ako. Pero kaya ko naman. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga karosas. Ingat kayo lagi mga kapwa ko OFW sa buong mundo. Huwag kalimutan magdasal, huwag magpagutom. Sikapin natin na hindi tayo magutom. Labanan natin ang homesick kasi mahirap na magkasakit tayo. Bye bye everyone. God bless.